Ilang araw na lang po, eleksyon na. At pagkatapos ng eleksyon, ito naman ang ating aabangan. Okay? Siyempre, yung bilangan o counting, proclamation sa mga national and local na mga kandidatong nanalo. Pagkatapos po niyan, ang pag-uusapan ay impeachment na against Sara Duterte na bitin doon sa betrayal of public trust, article of impeachment, 7 article of impeachment, graft and corruption, at marami pang iba. Ayan na po. Kaya nga muli kong pinapaalaala, mahalaga itong ating eleksyon sa Lunes, May 12. Maglagay tayo ng mga kandidatong titingin at maninindigan sa testigo, sa ebidensya, at hindi yung utang na loob may kaugnayan sa impeachment. Kasi ang mga senador na 12 incumbent nandyan ngayon, naghihintay, at yung 12 ating iboboto, yan ang magiging senador judge. Nakataya dyan ang article of impeachment ni Sara Duterte. Nakataya dyan kung mabibigyan ng hustisya ang mamamayang Pilipinong may-ari ng 612 million pesos na di umano'y naging biktima ng korupsyon dyan po sa Office of the Vice President. At yung may pit na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House na iniutos ni Sara na meron siyang inutusan para kuhain ng buhay. Kasama yon. At yung di umano ay bilyon-bilyong bank account ng mga Duterte at ni Sara ayon kay dating Senador Trillanes. Antindi po niyan. Kaya doon tayo magbabase sa 12 senador na ating lalagay. Ilagay natin ang mga senador na maninindigan at titingin at marunong tumingin sa ebidensya at testigo. Maninindigan sa kapakanan ng taong bayan, hindi sa kapakanan ng isang pamilya at mga kaalyado lang. Kaya maging maingat tayo sa pagboto sa Monday. Okay? Doon sa mga ongoing na mga botante na OFW, alam na ninyo sinong senador ang karapat-dapat para sa magandang buhay at magandang kinabukasan ng ating bansa. Yun po yung mahalaga yan. Sunod na ating balita po, ay ito na, pinag-utos na po ni Secretary Vince Dizon na magkaroon ng malawakang drug test sa lahat po ng mga driver ng PUB, yung mga provincial buses na nagbibiyahe kung saan-saan sa buong bansa at sa Metro Manila. Kaugnay nga po ng madlagim na aksidente ng Solid North diyan sa SLEX. SLEX. 10 yata o 12 ang nawalang buhay diyan dahil inararo ng Solid North bus yung nag-aabang nakapila sa tollgate. Antindi po niyan. At yung pinakahuling insidente nga na driver din na sinagasaan yung mga naghahatid na pasahero diyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kung saan 2 ang patay doon. Isang 5 taong gulang na anak ng OFW na hatid lang yung daddy niya. Inihahatid lang nung mag-ina. Napakasakit po na nangyari. Yung nanay nung batang namatay, asawa ng OFW yung ihahatid ng araw na yon. Until now, hindi po alam kung anong nangyari sa anak niya. Kasi nasa ospital po yung nanay, sa tindi ng damage sa kanya, hindi masabi ng pamilya, nung asawa na kanilang anak, wala na. Dahil namatay nga doon sa aksidente niya na kasalanan ng driver. Yan po sa Terminal 1. At yung isa pang namatay. Grabe ho. Kaya tama lang. Mabilis ang aksyon ni Secretary Dizon, Department of Transportation, na ipag-utos ang drug test sa lahat ng kinaukulan. Especially dyan po sa mga driver. Dahil baka ho talaga nakalimutan nila. Buhay ang nakataya kapag nagmamaneho. Hindi lang yung sakay, kung hindi yung mga nasa kalye o nasa lansangan na kapwa mamamayan. Tama lang yun. Dapat ho panagutin. At kayo naman sa mga taga-LTO, baka mamaya 2.5 na lang ang pag-i-issue nyo ng mga driver's license, kaya kahit hindi naman karapat dapat, binibigyan nyo ng lisensya. Ayan, nakakadisgrasya po ng marami. Kaya hindi yan. Sunod na ating pag-usapan, big money, malaking pera ang gagastusin ni Duterte at ng mga Duterte sa international lawyer dyan sa ICC cases. Tama yan. Kasi $1 million po ang gagamitin dyan. Hindi lang US dollar, euro. Kasi nasa euro. Mas mahal ang euro kaysa US dollar. Ang euro yata ay 60 pesos or 70 pesos ba? Pero 1 euro. So magkano yan? Kung gumastos sila ng halimbawa ay 1 million euro, ay di 60 million. Baka mamaya acceptance fee lang yan.
Eh kung ilan yung abogado, halimbawa, 2, 3, aba, malaking pera yan. Yan ang aabangan natin. Saan kukuha ng malaking pera? Ito si Duterte. Baka naman marami sila kasi ang pera. Di ba sabi ni Trillanes, maraming pera yung mga yan. O yan, marami silang pera. Eh kung si Sara ay kasama rin makakasuhan, so ibang lawyer ang gahawak nun, ibang kaso yun. Ibig sabihin, may bagong lawyer ang kailangan doon. Matindi. Pati si Bato at yung iba pa, at yung mga ex-general. Lahat sila na co-accused ni Duterte. Pag sila ay ipina-aresto at kinasuhan, kahit na hindi sila ma-aresto, kung ayaw nilang pa-aresto, pero yung kaso tuloy, mabigat to yan. Hindi pwedeng hindi nila haharapin yan. Hindi sila pwedeng hindi kukuha ng mga international lawyer. Dahil hindi nang basta-basta abogado ang nire-recognize sa ICC. Pag hindi ka nire-recognize ng ICC, wala ka. Hausyaw ka. So, $1 million ang gagastusin sa paglilitis. Eh kung tatagal ng ilang buwan o ilang taon yan, iba yung acceptance fee kaysa sa daily appearance o weekly appearance o kung bawat hearing, bawat petition, ganyan po kagastos. Hindi biro. Yan po yung kakaharapin ngayon. Hindi natin sinabing guilty, sinasabi lang natin, malaking gastusan ang paghahandaan. Marami naman silang pera. Katulad ni Sara, pwedeng may kaso rin sa ICC yan. Pagkatapos mayroong impeachment trial, mga abogado dyan, babayaran din niya. May mga kaso rin nakabimbing sa DOJ. Pagka yan ay may probable cause, dadalhin din yan sa korte. Another trial yan, another case. Lawyer na naman, babayaran naman. Ang dami. Marami sila gusto ng pera. Baka mamaya, bandang huli, itong mga abogadong ito, maging acknowledgement receipt din ng mga gastusin nila. Naalala ko nung, di ba, nandun sa article of impeachment, yung acknowledgement receipt, gulay, prutas, isda, piatos, at kung ano-ano. O baka mamaya itong mga abogadong kuko nila, gawin din rin acknowledgement receipt, Nasanay sa ganyan, naloko na. So ano po yung masasabi dyan? Hindi biro, pero wala tayong magagawa. Iyan ang rule of law, mga international or local or under Philippine government. Kasi yan ang policy ni Pangulong Marcos. Pag mayroong issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan, korte at batas ang kanilang kakaharapin. Hindi ang Executive Department, hindi ang Pangulo. Kasi may respeto ang pamahalaan ngayon sa karapatang pantao. Bawal ang paglabag sa karapatang pantao. Tukhang human rights violation, pinapangalagaan niya. Hindi yung gagawin. Karapatang pantao, umiiral dahil nga rule of law, due process. Imbestigahan, bigyan ng pagkakataon, pag kinasuhan ang akusado para idepensa ang kanyang sarili. Ganyan ang sitwasyon. Actually, sa buong mundo, ganon. Ginagawa rin ng Philippine government under President Marcos. Ayaw niya yung nakaraang gobyerno dahil mahirap ngayon. Katulad ngayon. Akala ni Duterte noong araw, tuloy-tuloy na ang maligayang araw niya. Dahil ngayon, tapos na ang term niya. Wala na siyang immunity. Kinasuhan siya. Kulong. Ganon po yan. Ang lahat ng kapangyarihan, temporary lang. Ano man ang antas ng inyong pamumuhay, ano man po ang inyong kasaganaan, mawawala at mawawala din yan pag hindi pinag-ingatan, lalo na po kung labag sa batas ang mga galaw. Please like and share. Subscribe kung hindi pa, Mike Abby Opinions. Pakasama na rin nyo isang channel pa natin, MA Pinoy TV.